nakita ko pala yung mga hirap niya, pinagdaanan niya. Tapos nakita ko yung achievement niya. 18 years old, nasa South Korea siya, nasa world reporter. Tapos yung nakapagpasuko kay Luis Tabok ba yun? I am no longer seeking the presidency of this land. I'm not seeking any more any office in this country. But believe me, I said when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Isa siyang airport, park na pasyalan ng mga bata at matatanda. Isa siyang monumento at museo. At isa na rin gold coin. Pero bago pa siya maging lahat ng ito, unang tinawag si Ninoy Aquino na bayani. Kaya lang, maraming taon na ang lumipas. Ang iba, nakalimot na. Pero meron din na patuloy na binubuhay ang alaala ni Ninoy. The fact that Ninoy was offered his very life for our country, I think must have really done so much for our people. Si Ninoy Aquino ang maituturing na bayani ng makabagong henerasyon. Pero 20 taon matapos niyang ibuwis ang kanyang buhay, kilala pa kaya siya ng mga kabataan? Mabilis nga bang makalimot ang mga Pilipino? Bata pa si Arnold Barredo nang matutunan niya ang tungkol sa diktadura ni Marcos. Magulang ko, sinasabihan kami, huwag kayong maingay, baka maririnig kayo ng Marcos. Baka may monitor na, may camera nakalagay sa inyo. Hindi maintindihan ni Arnold kung bakit nagkakagulo ang mga matatanda sa bahay nila noon. Ang natatandaan na lang niya ay madalas, hila-hila siya ng kapatid sa mga raling pinupuntahan nito. Hindi ko nga na-realize na ganun din palang impact sa kanila. I thought that time, as masama-sama lang sila, ako siya pala magtutunod. Parang nakatago na yan. Ang daming newspapers. Hanggang nga tinago niya pala pati mga newspapers. Hindi, nakita ko yung mga tao nung namatay si Ninoy. Ba't ganun karami? Ba't ganun sila ano bang meron si Ninoy? Ba't lahat ng tao parang na-hypnotize, nagsama-sama? Sa dami ng tanong ay sinubok ni Arnold na pag-aralan kung sino ba itong ipinaglalaban ng kanyang mga magulang at kapatid sa EDSA. Nakilala niya si Ninoy, ang pinakabatang senador na kalaban ng katiwalian ng martial law at matinding banta sa pamumuno ni Marcos. Kwento ni Arnold, ito ang mga bagay na hindi na alam ng mga kabataan ngayon. Tapos nakita ko yung achievement niya. 18 years old, nasa South Korea siya, nasa world reporter. Tapos yung nakapagpasuko kay Luis Tabok ba yun? Si Ninoy daw ang maituturing na Rizal ng bagong henerasyon dahil siya ang susi na nagbukas sa kamalayan ng mga kababayan. If Mr. Marcos thinks that next month you will commit a crime, he can now order you arrested so you will not be able to commit your crime. Anong klaseng batas yan? Iniisip mo pa lang, inabilanggo ka na eh. Bumalik tayo, in essence, mula sa dinidiktahan tayo ng gobyerno, so isang gobyerno na kailangan maglingkod sa atin at pwede natin patikusin pag hindi naglingkod sa atin. Isang major difference yun. Kinalakihan ni Jamie Barredo na pamangkin ni Arnold ang ganitong pag-iisip. Isang taon pa lang si Jamie nang una siyang mabitbit sa rally para kay Ninoy. Uy, salak na SNBB ako, at bilang. Tapos parang sabihin sa'yo na, sali din ako, kaya lang para saan pinaglaban nun. Kahit sabihin mo bata pa tayo nun, sa'yo lang yung oras. Parang ang sakit din na, feeling ko naman okay naman eh. Kumbaga, kakatapos lang nun eh, what's 20 years sa isang bansa? Ayon kay Jamie, hindi dapat mabaon sa limot ng mga kabataan ang naganap noong 1983, kahit mismong siya ay di pa tao noon. Ang kalayaan na sinasariwa daw natin ngayon, ang regalo ni Ninoy sa batang henerasyon na kinabibilangan ni Jamie ngayon. In reality talaga, ang hirap kasi talaga dito magtrabaho. You're working hard, tapos you're getting maliit ang sweldo. Pero minsan yun, like, yung pagmamahal niyo sa bayan, yun yung na-realize mo, may taong namatay para sa bayan natin. Kumbaga siya yung modern na bayani eh. Parang kung siya namatay para dito sa bansang to na feeling mo,
kinakahiya mo or gusto mo na umalis, ma-realize mo na kung siya minahal niya, binigay niya buhay niya. E di ako na lang parang satsagain ko, kumbaga in my own little way, yung tutulong ako sa mansakit. Siguro pati naman tatay at lahat ng iba pang nagsakripisyo para sa atin. Yung, ang hinahabol nila, hindi na dumating yung sitwasyon na pangangailanganin pa nung katulad ng ginawa nila. Sabi ni Arnold, bawat isa raw sa atin ay may katangian na pwedeng maihalin tulad kay Ninoy. Bawat isa ay pwedeng maging bayani kung nanaisin lang nila. Para sa kanya, ang website na dedicated kay Ninoy, ang kontribusyon niya sa bayan. Napansin ko kasi nung nagsisimula pa na ako mag-internet, gahanap ako ng related kay Ninoy. Kung dumalabas sa mga puro international airport, saka 500 pesos, wala talaga yung related talaga na nagko-concentrate sa buhay ni Ninoy. Mga bata na dati hindi alam kung sino si Ninoy, bali doon yung chance nila dahil mga bata yung gumagamit ng internet mostly. So, doon nila nakikita na ganun pala yung hirap ni Ninoy. Sumusulat sa akin na papasalamat dahil kung dito sa website ko, hindi mo nila makikilala si Ninoy ng ganun ka-detalye. Hindi na naabutan ni Maremy o Ninay ang dating senador dahil kakapanganak lang sa kanya noong barilin si Ninoy sa tarmac. At sa na ako, no, nakalabas na ako ng DR, yun na, na sa hospital na hinatay nga raw si Ninoy. Meron kami ditong isang kapitbahay na sabi niya, dapat ang i-nickname natin doon sa anak mo is Ninay. Kung saan akong lalaki siya, Ninoy. Pero tulad ng ibang kabataan ay hindi na rin maalala ni Ninay ang mga ipinaglaban ni Ninoy. Pero nang tumanda na ako, at the age of siguro mga 14, para bang I felt bad kasi yung pinanganak ako, namatay naman si Ninoy Aquino na, kumbaga, kasi ano ko siya parang idol ko rin siya somehow. 20 years old na si Ninay bukas, ang araw ng pagkabayani ni Ninoy. Hindi man ganoong katindi ang pag-iidolo ni Ninay, ay malaki pa rin daw ang impluwensya ni Ninoy sa kanya. Marami ang nagsasabi na bihira ang Pilipino na tulad ni Ninoy. Pero sa paniwala ni Noynoy, sinunod lang ng kanyang ama ang paniniwala nitong tama. I will regain my freedom. Maybe not in this world, but elsewhere. And I knew that sometime, somewhere, Mr. Marcos and I will meet. And in that meeting, I will have my satisfaction. Hindi na ganoong kainit ang pagsalubong ng mga Pinoy pag dumarating ang petsa ng kanyang pagkamatay. Kahit ito pa ang naging inspirasyon ng ilang beses nating nag-people power. Minsan tuloy, maitatanong mo kung masasabi ni Ninoy na totoo ngang the Philippines is worth dying for ngayon. If I die, then I die, and there's only one to suffer. But so long as each one of us will be willing to take on the struggle, even if I am in prison, even if I die in prison, so long as you will continue the struggle and carry the torch, then I think we will have a better Philippines.